Magandang araw. Sa ating aralin 10, tatalakayin natin yung dalawa sa sinaunang kabihasnan na umusbong sa Asya, ang Mesopotamia at ang kabihasnang Indus. Sa ating aralin na tinalakay natin ano ba yung kahulugan ng kabihasnan. So sinasabi dito ay sinasabi na paninirahan sa lungsod ang orihinal na kahulugan ng kabihasnan o sibilisasyon. Ito ay tumutukoy sa isang maunlad na kalagayang nalinang ng mga taong naninirahan ng permihan sa isang lugar sa loob ng nakatakdang panahon. Ang kabiasnan ay unang nalinang sa mga ilog-lambak. Bago pa man natuklasan ang mga sistema ng pagsusulat, ang mga Asyano sa mga ilog-lambak ng Tigris at Euphrates, Huang at Indus ay nagsimula ng mamuhay ng permihan at linangin ang kanilang sariling kabihasnan. So, papaano na nga natin masasabi na mayroong kabihasnan na nangyayari sa isang lugar o sa isang pamayanan na pag sila'y may sariling relihiyon, may sariling kultura, may sariling pamahalaan, may sistema ng pagsusulat, and merong mahusay na teknolohiya na magagamit sa pang-araw-araw. So, sa unang umusbong sa Asya, ang tinatawag nating kabihas ng Mesopotamia at ang kabihas ng Indus. So, iisa-isahin natin ano ba yung mga nangyari, mga naganap o nakilala sa kabihas ng Mesopotamia at kabihas ng Indus. And then yung kalugsong niya, yun yung top 3 ay yung kabihasnan sa China ay dun sa ating aralin, na siya, 11. So, mga siunang-unang kabihasnan sa Asya. So, unahin na natin yung Mesopotamia. So, ang Mesopotamia ay nagmula sa salitang Latin na meso na nangangahulugang gitna. Meso, gitna, at potamos, nangangahulugang ilog. So, ibig sabihin, ang kabihasnan na ito ay nasa gitna ng ilog. At ano yung mahalagang ilog dito sa kabihasnan ng Mesopotamia? Ay ang ilog Tigris. Yan. So, kung makikita nyo sa picture, yung Mesopotamia, ito yung kabihasnan o isang lugar sa pagitan ng dalawang ilog. Ano yung dalawang ilog na mahalaga dito? Ang Tigris at Euphrates. So, ito ay kinalala ding cradle of civilization dahil dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao. Dito umusbong ang unang sibilisadong lipunan ng tao. So, ibig sabihin, ito yung pinakamatandang sibilisasyon sa buong daigdig. Ito yung unang lugar na mayroon tinatawag nating kabihasnan. Ang Mesopotamia. Ito ang pinakamatandang sibilisasyon sa buong daigdig at ito ay umusbong sa pagitan ng dalawang ilog na Tigris at Euphrates. So kasalukuyan ito yung lugar na Iraq. Ang Mesopotamia dating Iraq. Ngayon ay Iraq. Next. So tinatawag ang rehiyong ito bilang Sumer at ang mga nirirahan dito bilang Sumerian. So sila ang kinikilalang nagtatag ng kabihas ng Mesopotamia. Ang mga Sumerian? Sapagkat sila ang unang pangkat ng sibilisasyong nanirahan sa pagitan ng kambal na ilog. Yung kambal na ilog ay yung Tigris and Euphrates. So sila yung nagtatag ng kabihasnan, ang mga Sumerian. Sa pagdating naman sa relihiyon na umusbong sa Mesopotamia. So sila, ang mga Sumer o mga Sumerian, is naniniwala sila sa iba't ibang Diyos at Diyosa. Kaya tinawag silang polytheistic. So, ang tawag nila sa Diyos ng langit at lupa ay Anu, sa Diyos naman ng tubig ay Inki, Diyos naman ng hangin at bagyo ay Enlil, Diyosa ng daigdig ay Ninhursag, Diyosa ng digmaan si Inanna, Diyos ng araw si Utu, at Diyos ng buwan naman ay si Nana. So yun po yung mga paniniwalaan nila. So marami silang pinaniniwalaan na mga Diyos at Diyosa. Kaya sila tinawag na polytheistic. Yan. So ito yung kilalang kilala sa Mesopotamia, yung tinatawag nating ziggurat.
So ito ay tawag sa isang templo kung saan dito nila ginaganap ang kanilang mga ritual at mga iba pang gawaing magpapasaya sa kanilang mga Diyos. Dahil ang sigurat ay sagradong lugar at tanging mga pari lamang ang maaaring makapasok dito. Okay, so ito po ay kinuha ko sa Google. Nandito po yung link para makita nyo siya. So, ito po yung example ng sigurat. So ito ay isang sagradong lugar na kung saan ay dito ginaganap yung mga ritual ng pagtawag nila sa kanilang mga Diyos at Diyosa. At ito rin ay upang payapain ang kanilang mga Diyos. So itinayo ng mga Sumerian ang sigurat. Ang sigurat ay templong tore na animoy pyramid. So kung nakikita nyo dyan sa picture, para siyang pyramid. So ito ay mayroong templo sa tuktok kung saan idinaraos ang pag-aali ng mga kambing at tupa bilang paraan ng kanilang pagsasakripisyo at gayon din yung pagpapakita ng paggalang sa kanilang mga Diyos at Diyosa. Ang sigurat ay mga karaniwang natatagpuan sa sentro ng pamayanan, sa gitna ng kanilang pamayanan. And then, cuneiform naman. So ito yung tawag sa kanilang sistema ng pagsusulat. So ito ay tinuturing na pinakaunang uri ng pagsulat na binubuo ng higit na 500 na pictograph at ang mga simbolo ay nakasulat sa tabletang luwad gamit ang stylus. Ang mga Sumerian din ay lumikha ng unang tanso at nakaimbento at gumamit ng mga gulong. Sila rin ang unang naglinang ng pamahalaang lungsod ng estado. So yan po yung example, nandito po yung link ng kanilang sistema ng pagsusulat. So kung mapapansin nyo, siya ay through symbol. Yan. So pagdating naman sa pamahalaan, so hindi ko na lang naisama dito sa ating PowerPoint. So ang uri ng pamahalaan ng Sumerian ay tinatawag nating theocracy. So ito ay tumutukoy sa pamahalaang nasa ilalim ng pamumuno ng puno ng simbahan. Next is yung kabihas ng Indus. Yan. So sa Timog Asya, makikita ang lambak ilog ng Indus at Ganges. Indus River at Ganges River. So dito umusbong ang kabihas ng Indus. So kung mapapansin nyo, sila ay parehong sa lambak ilog ang Mesopotamia at kabihas ng Indus. So pinalagay na ang mga Dravidian ang bumuo ng kabihas ng Indus. So kung Sumerian, yung bumuo ng kabihas ng Mesopotamia, Dravidian naman ang bumuo ng kabihas ng Indus. Ang dalawang pangunahing syudad dito ay ang Mohenjo-daro at Harappa na matatagpuan sa kasalukuyang India at Pakistan. Ang Harappa ay mula sa isang modernong village na matatagpuan malapit sa dating kurso na Ravi River, isang archaeological site sa Punjab, silangang Pakistan, tungo sa 24-kilometer kaluran ng Sahiwal. Ang Mohenjo-daro naman ay isang archaeological site sa probinsya ng Sindh, Pakistan. So Mohenjo-daro and Harappa, yung dalawang pangunahing syudad o dalawang pangunahing kabihasnan dito sa Indus. Nakasalukuyan ay sa India at Pakistan. So tinatayang merong itong 30,000 ang populasyon o bilang ng tao sa isang lungsod. Pangunahing nabubuhay ng mga tao dito sa kabihas ng Indus ay ang pagtatanim ng palay at gulay at ang pag-aalaga ng hayop tulad ng tupa, baka at kambing. So meron na silang kultura, meron na silang pangunahing hanap buhay na isinasagawa sa kanilang lugar. Kaya siguro tinawag silang kabihasnan. And then mahusay din sa pakikipagkalakalan ang mga taga Mohenjo-daro at Harappa. Salat-salak na yaman ng Indus tulad ng metal at kahoy, kaya't pagsasaka ang naging pangunahin dito. So tulad ng Sumerian, natuto rin silang makipagkalakalan sa mga baybayin ng Arabian Sea at Persian Gulf. So ito ay kabilang na so ito ay kabilang na sa ating aralin 7, sa aralin 11. So tanggalin ko.
So, ipinapalagay ng mga historian o mga historiador na naging maunlad ang Mohenjo-daro at Harappa mula dako 2,500 before Common Era hanggang 1,600 before Common Era. Ang dahil din sa istruktura ng mga bahay dito na may higit isa o higit pang banyo at palikuran na konektado sa sentralisadong sistema ng tubo at imburnal sa ilalim ng lupa ay masasabing planado at organisado at sentralisadong pamahalaan ang mga Dravidian. Mahiwaga ang kabias ng Indus dahil maraming katanungan ang hindi masasagot ng mga arkeologo, tulad na lamang na hindi maipaliwanag ng mga kahulugan ng mga simbolo ng pagsulat ng mga Indus na tinatawag nating pictogram. So pictogram yung kanilang sistema ng pagsusulat. Next sa ating activity 10.1. So pipili kayo ng isang kabihasnan sa Asia at maaari kayong pumili lamang ng isang larawan ng nagustuhan ninyo at ilalagay nyo doon sa isang kahon. So, maaari ito yung sigurat. So, kung nagustuhan nyo yung cuneiform, kung nagustuhan nyo yung pictogram, so, pwede kayong mag-research sa internet. So, pwede nyo din sabihin yung kanilang yung naiambag nila sa mga paniniwalang politistic, yung mga Diyos at Diyosa nila na kanilang pininiwalaan at ipapaliwanag mo lang kung bakit mo yun napili. So, nagustuhan mo ba yung sistema ng pagsusulat, yung kauna-unahang sistema ng pagsusulat, ang cuneiform, o mas gusto mo yung mga pictograph na ginamit ng mga Dravidian, o yung mga istruktura ng bahay ng mga Dravidian, o yung kanilang mga pangunahing hanap buhay, so paano ito nakatulong sa kasulukuyang panahon at sa mga sinaunang Asyano. So, ilalagay mo lang doon sa paliwanag. Next is then and now. So pamumuhay at nagawa ng mga sinuunang kabihasnan sa Asia. So halimbawa dito sa una yung pagtuklas ng sistema ng pagsusulat. So ano yung used yung gamit nito sa kasalukuyang panahon. So ilalagay mo. So ginagamit natin ito sa kasalukuyang panahon para malaman natin kung ano ba talaga yung naganap o nangyari na noon, base doon sa mga artifacts o mga sistema ng pagsusulat na nakita natin. So, pwede yun. So, maaari mo pag-aralan ang history sa kasalukuyang panahon. Ano pa? Yung mga istruktura ng bahay na nakita mo noon sa kabihas ng Indus. So ano yung gamit nito ngayon? And then ano pa? Yung mga yung mga uri ng pamumuhay na ginamit noon, yung mga Dravidian, yung pag-aalaga ng mga hayop. So papaano yun nakatulong sa kasalukuyang panahon? So pwede niyo isulat yan. So that is 10 points. Next is yung pagtataya. So, basahin mabuti ang mga sumusunod na pahayag at ilagay nyo lamang yung kanilang kasagutan. So, sulat na lamang yung sagot. And then reflection. So, that's all for today. Thank you so much.